Maraming nagtatanong dun sa private jet with the tail code RPC5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So maliwanag po yan. Sino magsasagot yan, Madam Chair? Yun na nga, kasi wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American executive order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? Nalilito kami kasi in providing the means of transport so that the former president turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. So, Madam Chair, if Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago, kahit na dinay nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari itong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, mayroon kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Madam Chair. Kasi maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag. And there's also an article in Manila Times na sinasaad na may Challenger Aero, ano nga pangalan nito? Challenger Aero Air Corporation that arranged the flight. Hinahanap po namin yung article, biglang nawala. Pero andito yata, ayan, yan ang nakita natin Sino may-ari ng Challenger Aero Air Corporation? Sino mga shareholder? Nandito po yung SEC, kilalanin natin si Attorney Bernal, Attorney Santiago. Kilala po ninyo itong Challenger Air Corp. Sila daw ang nag-ayos nung biyahe. Good morning, Madam Chair. As regards Challenger Air Corporation, this was not among the corporations that were requested by the committee, so we may have to ask for some time for us to provide these documents, Madam Chair. Meron kasing nagpadala, eto naman hindi ko na mahindian, nagpadala na yung Challenger daw ay subsidiary ng San Miguel. Totoo ba yun? Pakita na lang. Kaya lang, wala nga tayong tao rito na magsasabi, wala tayong testigo, naobliga kami maghanap. At may nagpadala nito na eto nga, sa San Miguel daw to. Ano yung papel ng Challenger kung hindi naman sila may-ari? Kaya nakakapagtaka, kanino ito registered? So, Madam Chair, if I may, Madam Chair. Close na daw sa SEC. Ha? Nung nakita po natin siya close. Yung SEC sila, wala po kami. Okay. So, hindi namin mahanap itong Challenger na to. Yes, Senator Bato. No, I think Attorney Perdino Santiago, you're with SEC, Attorney? Yes, Senator. Baka pwedeng i-text mo na lang ngayon doon. Anyway, computerized naman lahat yan, di ba? Baka pwedeng mapadala mo ngayon dito habang hindi pa tayo
adjourn. We're already coordinating with the office. Thank you, Attorney. Thank you. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat. Pero hindi naman to may-ari eh. Ang sabi, arranged lang. Sino nga ba yung may-ari nitong aircraft na to? At anong kumpanya to na nag-charter or nagli-lease out? At sino ang nag-charter noong March 11? Kasi ang sabi ni Secretary Remulla, si John Vic, siya nagsabi na yung private jet was paid for by the Office of the President. So ngayon, tinatanong ko, if the company or person who owns the plane was authorized to charter it or lease it. Kasi, ang pangalan nito iba eh, Pacific Asian Pearl Airways. Meron yata sa SEC niyan. Pwede kayong sumagot. Yun ang registered owner. Tama po ba? As regards the owner of the specific airplane subject of this inquiry, it's not reflected in the SEC records. We defer the ownership of the airways with the proper regulatory agency of which is CAAP. However, we already provided the Senate committee with the requested SEC corporate records of the corporations that you requested, Madam Chair. So, in fact, there are two corporations with similar names. Is that correct? Would you read them out, please? Those with similar names to the requested corporate names are Pacific Pearl Airways.com Corporation and Pilipinas Asian Pearl Airways Inc., Madam Chair. So they are in fact registered with you and you have the ownership also stipulated. Yes, Madam Chair. And may we see the names? Diba nakalista naman yung mga shareholder niyan? As regards Pacific Pearl Airways.com Corporation, maybe I can turn over The documents. to Attorney Bernal from our corporate Okay. company registration and monitoring Sige po. department. Yes, Attorney Bernal, you're recognized, please. Good morning, Madam Chair. As regards to Pacific Pearl Airways.com Corporation, under the Articles of Incorporation, the names of incorporator or directors are Elegio Carlo M. Jimenez, Christopher Miel M. Jimenez, Mark C. Tandok, Reocolin P. Toledo, Helen Q. Panolino, Aurora Maria F. Timbol, and Elio B. Jimenez. In the GIS in the 2011, Your Honors, the chairman of the board, the president is Christopher Miel M. Jimenez. The corporate secretary is Elegio Carlo M. Jimenez. The treasurer is Catherine May M. Jimenez. The chief legal counsel is Attorney Aurora Maria F. Timbol. That's the officers, Your Honor. Thank you very much, Attorney Bernal. I think the committee secretary has tried to contact the alleged owners. Can you update us as to the development there? We were only able to send an invitation for Mr. Benjamin Ramos. And they haven't responded since They sent their regrets, ma'am, just yesterday evening po. yesterday. Yes. Okay, so we will need to be hearing from them since he's one of the owners, 30% ownership of the Gulfstream 550. Ngayon, may nagpadala rin sa akin kasi ng hamon sa totoo lang. At dahil nga,
Ang pagkasabi ng isang empleyado sa CAAP, eto naman text lang. Hindi daw authorized magpa-charter tong eroplanong to dahil personal lang naman to. So tinatanong ko kung sana nandito si Secretary John Vic, who authorized the charter or lease since it was a private aircraft, and if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, tapakahaba kahit ano pang proseso. In my experience, kahit pinaka mabilis na procurement, it takes several days to complete. Biglang sinasabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos, sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung tender, yung publication requirements, yung award, at yung completion sa loob ng ilang oras. Pwede po ba yun? Procurement law? Kahit pinakabagong procurement law natin, hindi naman ganun kapaspas. Madam Chair, may input lang po ako doon. Yes. Napanood ko po kasi sa interview, I think ni SILG na, I'm not sure, I think sa SILG na, ang sabi niya lang kasi, pag kumuha ka kasi ng permit ng airspace, one after the other yon. So kung from here to UAE muna, kaya matagal daw sa airplano si former President. But hindi yun ang kwento naman ni General Torre. Ang kwento naman ni General Torre, aalis na kaya kailangan na sa airplano. So, I'm just saying, as you mention all of that, I think lalabas kung ano yung totoo. So, just to say na importante yung mga binabanggit nyo. Kaya nga nakakalito kung, di ba matagal nga mag-apply ng flight plan. Makatapos ang tagal rin nila sa Dubai kasi nga wala pang permit to go to The Hague. In other words, madalian. Hindi naman pwedeng madalian ang procurement, katagal-tagal dito sa atin. Yes, Senator Bato. Saka, Madam Chair, may move also that we are going, in the next hearing, we are going to invite yung mga pina-escort nila ng mga police doon sa loob ng eroplano. Dahil pagdating daw doon sa, kung saan sila dumating, wala mga papilis, walang mga passport, walang mga visa. Kita mo kung gaano na binayulit lahat para lang ma-carry out nila yung kanilang matagal ng pangarap na mapabiyahe si President Duterte sa Daig. Yung mga pulis, kawawa, walang visa, dumating doon. Ano gusto lang gawin sa pulis natin? Mga pulis na nakasakay sa eroplano. Ng eroplano, pina-escort. Pina-escort sila. Yung doktor ata yun. Yes. Pinadala nandun. Walang papilis. Ano gusto nila? TNT yung pulis natin doon? Dami naman nilang linabag na batas, pati yung immigration ng Amsterdam, pambihira. Madam Chair. Yes, Senator. And with permission ni Senator Bato, bato-bato sa langit naman, wag magalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi maaresto. Hindi, pwede lang po bang, pinapatawa lang po kayo, but kasi po, nung last hearing, just if alam nyo dahil naging chief PNP kayo, nung tinanong ko kasi, dahil ang sabi, Interpol ang tinulungan natin, hindi ICC. So, ang sabi po nung cabinet members na nandito, kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC, what's the name of that document? Yung may pirma ni Ambassador. Yung parang return nila po. Tapos, nakapirma doon yung Ambassador Lacalinaw. So, sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang, hindi. Kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Lacalinaw, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines, as representative, hindi as representative of Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang representative ng Interpol dito, or point person,
na Pilipino ako ha. So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i-turn off. Tapos ako magdadala sa ibang bansa. Parang malabo ng konti or Paligtad nga, Madam Chair, no, Senator Cayetano, kapag in that case, ang requesting entity was Interpol ko, no? So, dapat, marami na akong ginawang nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si Kerwin Espinosa, yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag-coordinate ako sa Interpol, nung nakuha na nila, physically arrested na nila si Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala na tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, uwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko noon nag-request, tayo pa naghatid doon sa dahig. Very inconsistent yung mga actions na ginawa nating gobyerno dahil baliktad eh. Dapat ang requesting party ang magsundo dito, bakit tayo maghatid? just one more point, Madam Chair. Kasi nga, dito po, duly noted on behalf of the Republic of the Philippines, signature po nung ating Special Envoy for Transnational Crime, no? So hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol. Pumirma sa atin. So usually mas gusto kong harapan tanungin kagad and syempre actually partida na to kasi maiisip pa nila yung sagot. Pero I think for our records, importante to. Then last lang, sir. Hihingin ko yung dokumento Yes. para part of the committee Yes. records. Then last lang po, ma'am, hindi ko po kayo ginagawang witness, Senator Bato. Alam mo naman yung respeto ko sa iyo ever since hanggang ngayon. But nung time na Chief PNP ka, may order ka ba na basta't napatay lalo sa drugs, walang mga report yun? Kasi hanggang ngayon talagang, kasi kung totoo yun, kumbaga sa crime, karumal-dumal di ba? Yung sinabi ni SOJ na nung tinitignan daw nila, pag wrongful death daw, wala daw report. Yung ang makupitan ka lang ng napitaka mo, ballpen mo, di ba? May blatter yun kung mag-blatter ka. Have you heard na may ganong order or sistema? Ako, Madam Chair, Senator Alan, diritsahang sagutin ko yan. That's a blatant lie yung sinabi ni Secretary Remulla. Talagang kasinungalingan yan. Dahil, alam mo, in-emphasize namin palagi yan noon para makasiguro tayo, meron tayong depensa sa sarili natin. Dahil alam natin na merong investigasyon na darating. Siguruhin ninyo, every death na related sa war on drugs, meron tayong case folder niyan. Nakapile lahat doon, starting from the spot report, to the progress reports, development reports, hanggang doon sa pag-file ng kaso sa DOJ. Meron tayo yan. At yung sinasabi nila ngayon na mga patay na yan, puntahan lang sa PNP, nandun yung mga folders na yan. If you can remember, when I was the chief PNP, minatawag ako dito sa Senado noong panahon ni Laila de Lima. At hiningi sa akin ng komite yung mga reports. Pinadala ko yung mga reports dito. Folder by folder. Andito lahat yung mga report na yun. So, hindi po totoo yun na walang record. Ano natutulog ang police natin? Hindi ni-record, hindi binablatter yung mga crime incidents na yan. Thank you, Madam Chair, kasi i-emphasize ko lang po personally, ako ay run as an independent. Wala po akong partido, hindi po ako partisan. Of course, human tayo, kaya parang you can say pro, anti, but both pro and anti-Duterte gusto accountability, pero gusto truth at tamang paraan. Kaya ako tinanong ng Senator Bato, kasi kung naalala mo, madalas na, ano bang tamang word, kutyain, i-criticize, minsan minumura pa ng dating Pangulo yung human rights group. Pero trabaho ko bilang diplomat, bilang Secretary of Foreign Affairs, is wag masira yung tulay. Di ba? Parang sa China, we totally disagree with their claims in the West Philippine Sea.
pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin nun sa Human Rights Council sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting. Akala nila makikipagsigawan kami sa kanila. I think si Yusek, were you there with me? Wala. No. So, ang ginawa namin, Madam Chair, inimbita ko siya sa Pilipinas. Sabi ko, I know you have a constituency. I know human rights is big in around the world, but especially in Europe. But you know what? The numbers they're throwing around now is fake news, is misinformation. So I'd like to invite you. He said, no, but your president says, no, I'm inviting you. I will go with you, or you tell me where you want to go, PNP. Because nga, nagkalakas ng loob ako, Senator Bato, nung sinabi niyong lahat yan iniimbestigahan at meron. So I'm not saying it's perfect. But yung between totally walang investigasyon at 100% investigation, we're somewhere in the middle. Pero na-shock talaga ako nung sinabing wala. But we will give the SOJ and the government the chance to answer. Even Yusek o ASEC nila, Madam Chair, okay na sa akin. Pero gusto ko lang i-explore yon kasi after our hearing, ang dami nagtanong sa akin na totoo ba yun? Wala ba talaga? Paano naman naging cardiac arrest yung bala sa So, hindi tayo pwedeng tumuloy na may black eye ang Pilipinas eh. So kung totoo, ilabas. Kung hindi totoo, i-clear natin. Ako, imposible yan, Senator Cayetano. Sang-ayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Bato. Imposible mangyari yan. Talagang may record yan. Kompleto yung case file ng bawat isa. Ngayon, balikan ko lang yung sa aeroplano na chartered plan. Ito nga, yung tail number, PRC 5219. Ang kapitan daw, nung March 11, Johnny Gulia, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to. Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celce Puedes, and Alinino Santos, Committee Secretary, please take note. Ganito rin yung pinangalanan ni Senator Cayetano, ASEC Marcos Lacanlale. Kung pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naghuhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na Ma'am, i-correct ko lang, Yes, Marcos Lacanlale. So Yes, Marcos pa rin. Lacanlale. Marcos pa rin. Marcos Lacanlale. Okay. Pero hindi ko kamag-anak ka. Ikaw talaga. First name yun, ma'am. First. So, linuloko lang kita. Tsaka Yusha. Lakanilaw. Lakanilaw. Ay, hindi Lacanlale. Nakanilaw. Okay, please correct. Okay. So, yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron rin nag-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik. Please put on screen, sana hindi manahimik si Senadora. At wag pagtakpan ang iba at wag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabwat din siya. Itodo nyo na, wag half-cook. Andito po ang picture nung eroplano, kung makita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa kaap ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng Pangulo Bongbong itong eroplanong to at hinihiram nga ito ng iba't iba. Nandito rin sa Mindanews, kung makikita po ninyo, yung iba't ibang paggamit nito, nariyan din sa Davao, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At andito rin yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at pinagtatakaan namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane ang Air Force. Kaya't eto nga, nagiging himala kung bakit iba yung ginagamit at bakit nagamit ulit pagkatapos
dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Yes, Senator Bato, please. Alam mo, Madam Chair, yung eroplano na yan, no, malungkot ang history ng eroplano na yan dahil yung eroplano na yan siguro, if it's being used by the presidents and the previous presidents, siguro yan yung eroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niyan in one of our official duties, no, when we flew with the president, baka nakasakay tayo dyan at yan ang ginagamit na aeroplano sa pag-perform ng kanyang official duties as President of the Philippines, at yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan ng ICC. Masyado ka namang sumusuko na. Wag mo na tayo sumuko, baka naman iuwi pa siya. Baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag siya ay binigyan ng pinag-bail ng ICC. Sana masundo rin siya ng aeroplano na yan, Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap at yung mga opisyal at iba pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa eroplanong Mahiwaga. Ngayon meron rin tayo sanang tanong tungkol kay Arnie Teves, yun maliwanag. Talagang nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Teves. Kaya lang, ang Interpol nagsasabi na hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, miyembro rin ng Interpol. So ang tanong, asan na si Arnie Teves? Pinarusahan ba ang Timor-Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulan ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas. Bakit ganun? Pwede palang hindian. It is very clear, Mr. President, Madam Chair, na ang papel ng Interpol is purely coordinative and sharing of information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, coming from ICC, napakadali lang sabihin ng PNP. Sorry, Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo na ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol, hindi na namin yung na-recognize. So, bakit kailangan namin sundin? So, sorry, Interpol, pwede naman ganun tayo, ang ginawa pa nating excuse ang Interpol para ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Hindi ba yung Interpol, hindi naman pinaparusahan ang Timor-Leste? Kahit hindi sila sumusunod doon sa... Walang pagkaparusahan niya dahil Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabayad niya ng annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operasyon ng Interpol. So, kung aalis ang Timor-Leste as member of Interpol, malaking kawawalan niya sa kanila. O kung aalis ang Philippine National Police, malaking kawawalan sa Interpol yan. Wala naman palang parusa. Bakit atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yon, wala naman palang obligasyon. Nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC, this government really is the most interested party na maibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Yun talaga ang klarong lumalabas, Madam Chair. O talaga naman. Eto pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng daigdig at nalulungkot ako, wala sina Arnel Ignacio ng ating OWA, wala rin dito si Hans Kakdak, ang secretary ng Migrants. Sana tatanungin ko kung ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad, paano tini-turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino, na
naaresto sa abroad. At tayo, ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Kaya nga, tinatanong ko, nakauwi na lang tayo ng marami, di ba? Bakit natin ine-export ang ating dating Pangulo? Yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa. Inuuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon, natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, wala namang magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil nagagalit nga. Ba't daw ganun ang nangyari? Pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit, harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Thank you po.